Isa na namang makasaysayang gabi sa mundo ng boxing, ang inaabangan ng milyon-milyong Pinoy at tagahanga ng sports sa buong mundo. Sa darating na Hulyo 19, 2025, muling lalaban sa lona ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kontra sa batang Mexican-American champion na si Mario El Azteca Barrios. Matapos ang ilang taong pahinga at pagtutok sa larangan ng politika, tila hindi pa tapos ang legacy ng 8 Division World Champion. Sa edad na 46, handa na ulit si Pacquiao na ipakita na ang kanyang bilis, lakas at puso ay hindi kumukupas. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi lang tungkol sa sinturon, kundi para rin sa kanyang pangalan, karangalan at pambansang pag-asa. Ang kalaban, Mario Barrios. Si Mario Barrios, 29 na anyos, ay isang dating WBA super lightweight champion na kilala sa kanyang reach, height advantage at agresibong estilo. Kahit natalo siya kay Gervonta Davis noong 2021, bumangon siya at patuloy na umaakyat sa rankings. Para kay Barrios, isang pangarap ang makaharap ang isang alamat tulad ni Pacquiao. Ngunit para kay Pacman, ito'y isa na namang pagkakataon para patunayan na ang edad ay hindi hadlang sa husay. Usap-usapan. May politika ba sa likod ng pagbabalik? Pahapyaw na binabanggit sa mga social media at forums na ang pagbabalik ni Manny Pacquiao ay may kaakibat na dahilan na hindi lang pang sports. Ayon sa ilang chismis at analyst, ang pagbabalik lona raw ng pambansang kamao ay may kinalaman sa naging resulta ng nakaraang eleksyon kung saan hindi siya pinalad sa pagtakbo sa mas mataas na posisyon. Maraming naniniwala na ang muling pagsalang niya sa ring ay paraan niya upang muling maibalik ang koneksyon sa masa, mapalakas ang kanyang imahe, at maging daan para sa posibleng pagbabalik sa politika. Ngunit anuman ang motibo, personal, pampolitika o pangkarangalan, ang malinaw ay ang kagustuhan ni Pacquiao na muling bigyang inspirasyon ang kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng kanyang unang pag-akyat muli sa lona matapos ang kanyang retirement fight kontra Yordenis Ugas noong 2021. Tungkol naman sa kondisyon at preparasyon, ayon sa ilang insider sources, nagsimula ng magsanay si Pacquiao sa General Santos at sa Wildcard Gym sa ilalim ni Freddie Roach. Ibinabalik niya ang kanyang signature speed drills at focus sa conditioning. Sa kabila ng edad, tila hindi pa rin kumukupas ang kanyang disiplina. Samantala, seryoso rin si Barrios sa laban. Nasa training camp na rin siya at inaasahan ng marami na magiging agresibo siya sa laban, gagamitin ang kanyang height at reach advantage laban sa mas maliit at mas matandang Pacquiao. Ano kaya ang nakasalalay? Para kay Pacquiao, higit pa sa sinturon ang laban na ito. Ito ay laban para sa legacy. Sa mundo ng boxing, iilan lamang ang may pagkakataong magbalik at muling makipaghamon sa mga bagong henerasyon ng boksingero. Para sa kanya, ito ay isang mensahe. Hindi ako tapos. Para kay Barrios, ito ang pagkakataon niyang ipakita sa mundo na siya na ang bagong mukha ng welterweight division. Kung matatalo niya si Pacquiao, isa itong malaking hakbang para sa kanyang career at posibleng maging stepping stone sa mas malalaking pangalan sa industriya. Anong maaaring nating asahan? Asahan ang laban na puno ng aksyon, emosyon at tensyon. Si Pacquiao ay kilala sa kanyang blinding speed at unpredictable angles. Si Barrios naman ay mas mataas, mas bata at may mas mahabang reach. Isang klasikong laban ng karanasan kontra kabataan. Ang laban sa Hulyo 19 ay hindi lang simpleng sports event. Isa itong makasaysayang paglalakbay ng isang alamat na pilit binubuo ang kanyang kwento muli. Isa itong laban ng puso, tapang at pananampalataya, hindi lang kay Manny Pacquiao, kundi para rin sa bawat Pilipinong naniniwala na kahit ilang ulit kang bumagsak, maaari ka pa ring bumangon. Kaya't markahan nyo na ang kalendaryo, Hulyo 19, 2025, dahil muli nating masisilayan ang matinding aksyon sa ibabaw ng lona, dala ng isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan ng mundo.